Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan matapos na makuha ng Los Angeles Lakers ang panalo sa kanilang first game laban sa Minnesota Timberwolves na umabot pa lamang sa West Finals last season. Hindi magiging madali ang kanilang schedule dahil bukas ay makakalaban nila ang malakas sa team ng Phoenix Suns na nanggaling pa lamang sa isang panalo. At matapos ito, in less than 24 hours ay makakalaban naman nila ang Sacramento Kings na hirap silang talunin this past few seasons. So definitely tough matchup nga yan para sa Lakers. Expected naman na maglalaro pa din si LeBron at Anthony Davis sa mga back-to-back games, at least ngayong kakaumpisa pa lamang ng season. Subalit dalawang magkaiba ng style of play ang makakalaban nila. Sa game kontra sa Suns ay kaya nga ni Anthony Davis na mag-dominate dito dahil kung napanood nyo nga ang game nila laban sa Clippers, kahit na nasa loob ng court si Zubats, nilalagay nga ni Mike Budenholzer si KD sa center position at alam naman natin na hindi komportable dito si KD. Subalit sa game nga laban sa Kings ay magiging challenging ito para kay AD. Si Sabonis nga ang best rebounder sa NBA in the last 2 years. Base din sa mga recent matchups nila ay outplayed nga si AD ni Sabonis palagi. Bukod nga dyan ay nadagdagan pa nga ang team na ito ng DeMar DeRozan na alam naman nating lahat na magaling din talaga. So kung malimitahan man nga si AD sa game laban sa Kings ay kailangan saluhin nito ni LeBron ang kanyang load mga kaibigan at mag-take over sa game. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay ilan ang magiging record ng Lakers sa kanilang next 2 games? 2-0, 1-1 o 0-2? Habang si Buddy Hield naman ay mukhang swabing-swabe nga ang pagkakapasok sa sistema ni Steve Kerr o sistema ng Warriors. Noong preseason pa lamang ay nakita na natin ang kanyang impact. Nagtala siya ng 19 of 39 shooting sa 3-point line sa buong preseason. That is more than 50% mga kaibigan. Ganun pa man ay preseason nga ito. Madalas nga ay mga bangko ng kabilang team ang kaharap nila o hindi nagtotodo ang mga players kaya naman hindi siya ganong nabibigyan ng credit. Ganun pa man, kahapon nga sa season opener ng Warriors ay pinakita ni Buddy Hield na hindi ito tsamba. Gumawa siya ng 22 points and 5 rebounds on 8 of 12 shooting sa field, including ang 5 3-pointers sa loob lamang yan ng 15 minutes of playing time. Kayang-kaya niya nga napunuan ng pwesto ni Klay Thompson sa opensa mga kaibigan. Ang kagandahan din kay Buddy Hield ay mabilis nga ang release niya tulad nila Stephen Curry. Ganun pa man, ang sinasabi naman ng mga fans ngayon ay Blazers lang naman kasi ang kalaban. Ang team na projected na magkakaroon ng worst record hindi lamang sa West bagkus sa buong NBA ngayong season. Well-deserved nga ng credit ni Buddy Hield. Subalit totoo nga na Blazers ang isa sa mga pinakamahinang team sa NBA. Ganun pa man, ayon nga kay Steve Kerr ay i-maintain niya ang 12-man rotation. Asahan na ang 5 minutes si Lindy Waters at Guy Santos ay mapupunta pa nga kay Buddy Hield at Stephen Curry. Subalit 20 minutes pa lang din nga ito kung sakali kay Buddy Hield mga kaibigan at 30 minutes naman kay Curry. Si Wiggins ay naglaro ng 23 minutes, 14 minutes si GP2, 25 minutes kay Podziemski, 19 minutes si DeAnthony Melton at 15 minutes din kay Moses Moody. Sino ba sa palagay nyo sa mga players na ito ang dapat na bawasan ng minuto upang umangat ang kay Buddy Hield at kay Stephen Curry?